Ito bro, nung kumikita ka na, ano yung pinakamalaking purchase na nabili mo o nagawa mo na masaya ka? Dream car ko, Mustang. Hindi pang flex-flex or pang geng-geng lang sa kalsada. Pang geng-geng. Dahil alam ko magbibigay siya ng network sa akin. Then after nun, nung pagkabili ko ng Mustang, nagkaroon na ako ng Paranaque. Nagkaroon pa ako ng... Dahil dun sa Mustang na yun. Oo. So welcome sa Negosyo. Kasama natin ang owner CEO ng Route 95 Diner, Sir Horeb Cruz. Hello. Horeb de la Cruz, I'm sorry. So, kamusta bro? Okay naman bro, okay naman. First time natin nag-meet to, no? Yeah. So, actually si Horeb, friend siya ng cousin ko, si Johnny. Totoo. No, Si Johnny. Kamusta? Ito, medyo busy lang dahil sabay-sabay yung ginagawa. Pero Ilang branches ka na ngayon? ngayon, 8 bro. So, yung dalawa dun is pinapagawa ko ngayon. Yung sa Makati, mag-open ng July. Itong pinapagawa ko ng flagship store October. So, total of 9 na sila. Pero ngayon, 6 yung... Ito yung nadaanan namin, no? Yeah, sa Tabang. Gano'ng kalaki yung flagship? It's 1,350. Wow. Kasyang-kasya na lahat. Sa Tabang, pinapagawa ko doon, Route 95 Diner Plus. So, may mga nilevel up kami doon ng mga menus para di magsawa yung tao. Oo. So, eto, para lang may idea sila. So, nandito kami ngayon sa first branch ng Route 95. So, ilang taon na itong branch mo? So, dito sa Malolos, pa lang kami dito? 1 year and 7 months, 8 months. So, after pandemic to? After pandemic, 2022 nagsimula, August. Kailan ba natapos pandemic? 2021. Tapos, ito, 2022 to. Wala pang 2 taon, going 8 branches. Yes. Paano nangyari yun? Ayun, bigay ko story pala ng route. Sige, siguro ano muna tayo. Masyado ako na-excite sa story mo, bro. Sige. Okay lang ba pag-usapan natin kung paano to before tong Route 95? Sige. So, kasi sobrang bata mo nag-start, bro. Ilang taon ka na ngayon? Turning 29. Turning 29, so nasa 27 ka na nang ini-start mo to. Yes. At what age ka nag-start mag-negosyo? Mag-business. So, story kasi ng route is my journey sa life. 1995 kasi ako, kaya 95. Kaya 95. Okay. Yun yung story niya. So, yun yung story ko sa life is, I used to be a pilot ako. Yun, nawalan ako ng trabaho nung pandemic. Natuto ako mag-business nung pandemic din. So, naging blessing in disguise siya. Nagsimula ako magbenta ng mga food stand. Doon ako medyo pumaldo ng konti. Food stand, yung inapakan, bro. Na may alcohol? Oo. Okay, alcohol plus temp. Oo. Diba? Ganun. Doon ako nagsimula. Nagbenta rin ako ng face mask, alcohol, face shield. Ano yun? Before ba yun, mahilig ka na magbenta? Wala, bro. Ano ba si Horeb nung high school, nung college? Naisip mo na ba na, okay, nung high school ako, college ako, magiging negosyante ako pagkatapos? Pagka-graduate to be honest, wala sa isip ko talaga eh. Para kasing naisip ko is after ko mag-college sa CEU, magpipiloto ko. So yun na yung goal ko eh. Nakadirect na yung utak mo doon? Nakadirect na doon. So nangyari, sabi ko patay pandemic. Siyempre, ano asahan ko? Doon ko naisip na nakakaya naman hingi pa ako ng pera sa mother ko. Tanda-tanda ko na. Hindi ko na kaya yun, ganun. So, nangyari, doon ako nagsimula. Nagbenta ako ng mga essentials. Ang pagpipiloto ba? Ano yun? 4-year course din ba yun? Hindi siya, bro eh. Ano siya? Parang sa training. So, hindi siya under ng CHED. Okay, so gano'ng katagal siya? Pag sharp ka, matatapos mo mabilis. Pag matalino ka, hindi naman siya talino. Kailangan mo na doon is, para siyang driving school. Kaya so at what age ka nakagraduate doon? 25, 26. Tapos may ano ba yun? May board exam pa? Wala. O ibang klaseng exam yun? Ang exam doon bro is mag-exam kayo sa school. May exam din kami sa CAAP. CAAP yun yung parang PRC. Para makuha mo isang license. So 26 ka natapos? So 26. Paano yun? After ka ng high school? College ako. Nag-tourism muna ako. Ayun. So nag-tourism ka muna. So, after ko mag-tourism, nag-aral ako ng pagpipiloto ko naman. Mahaba nung ano mo? Oo bro. So sabihin, parang maliit ka pa lang, ayun na yung pangarap mo. Ilang taon yun bale? 8 to 10 years ka nag-aral after high school? Para lang maging piloto? Parang ganun. Actually, ano nangyari yan? Naging varsity ako ng JIL. Ng so, Bukawi. Ako din. Ganun. Jillian. So, shoutout yung mga teacher natin. So, same tayo ng school ng high school. So, ako din, nag-varsity rin ako ng basketball. Ayos pala. Ng batch ko. So, ikaw din. Oo, ganun din. Pero nung college... Pinangarap mo ba maging i-pro yan? Yung... Pangarap, syempre pangarap ng lahat ng basketball player yan eh. Pero syempre, minsan kailangan mo ng utakan eh. Kung papasok ka pa ba sa higher level, kung kaya mo makipagsabayan o hindi. Nung college na ako nun, nag-varsity din ako ng CEU. Ramdam ko na yung mga injuries ko eh. Talaga? Ramdam ko na bro kasi simula elementary hanggang high school,
varsity ako. So parang bugbog na yung katawan mo. So hindi ko na kaya eh. Oo. Tapos nung inoferan ako ng CEO na gusto kong mag-extend. Hindi naman na-extend. Kumbaga para nasa akin naman yun eh. Kung gusto kong normally ganun kasi mga players eh. Oo. So hindi talaga sila hanggang 4 years lang. So ino-offeran sila ng school para umaba pa yung playing years nila, no? So nangyari sa akin, na yung utak ko, na gusto ko na magpiloto. Oo. So first year pa lang ako, finul load ko na yung yung units ko. Yung pagpipiloto ba, kailangan ba tourism graduate ka? Hindi bro, lahat possible. So hindi siya parang pagdodoktor na kailangan parang may pre-med course ka. So kailangan nursing ka or medtech bago ka mag-doktor. Pero so, isa-suggest ko, kung gusto mo magpiloto, kumuha ka na ng mga aircraft mechanic course para kahit pa paano may idea ka na. Kasi ako nangyari bro, hindi ko naman minamalit yung course ko. Pero nalula ako sa pag-aral ko ng pagpipiloto. Kasi nga ang dami kong inaral. So lahat bago sa'yo? Lahat bago sa akin. Okay. Pero ayun nga, nung high school, college, nung nagpipiloto ka na, so wala sa utak mo magne-negosyo? Wala. Ang nasa utak ko lang nun, papalipad ako aeroplano, maghanap ako ng magandang trabaho. Pero nung pandemic, na-introduce ako magbasa ng books. So lahat ng mga business books, sabi ko, why not kaya try ko kaya mag-business? Wala namang masama eh. Nung pandemic yan? Oo, pandemic. Kasi wala na. Pero nung nakagraduate ka, nag-apply ka na? Ano pa lang bro, sa amin kasi mahaba yung processing eh. So ako nag-apply na ako noon. Pero sabi ko, nung unang pumutok yung Taal, kasi yung mga instructor namin nun bro nung mga checker namin, hindi daw sila makapunta. Sabi ko patay, dahil nga yung isang license, kasi madami kasi kaming license bro sa pagpipiloto. Hindi pa pwede na, kung nagda-drive ka lang ng Civic, yun na yun. Kumbaga parang sa pagpipiloto, para kailangan mo ng different license kung magpapadrive ka naman ng SUV, pickup. Ganun, dami. Ganun siya. Na-imagine ko, siyempre ang haba nung pag-aaral mo para maging piloto, tapos bilang nag-pandemic. So parang gumuho yung pangarap mo. Oo. Paano mo nilagpasan yun? I mean, siyempre nag-pandemic, sayang yung mga taon ko. So paano ka napunta sa pagnenegosyo na nun? Ang nangyari naman kasi doon bro is, sabi ko nga, ano ba yung pwede kong gawin? Kasi nung pandemic, nag-ML lang ako. ML? Kasi hindi ko na alam gagawin ko. Tapos dumating sa point na, benta kaya ako ng mga essentials. Kasi yun kumbaga season yun ng nagkakaubusan ng mga ganito. Face mask, face shield. Kala ko bro, doon na tayo iikot yung mundo ng tao na sabi nga new normal. Pero nakabenta ka nun? Oo bro, doon ako nakaipon. Yun yung first million ko. Talaga? Oo. So doon ka na-open up sa pagnenegosyo? Oo. Na, may pera pala dito sa pagbebenta. Oo. Doon ako nagsimula. Sino yung mga unang naging clients mo nun? Actually, umasa lang ako sa muna nun sa mga marketplace. Postings, deliver. Ako lahat bro. Kapag umorder ka, di-deliver ko yan. Ganun ako nun. Kumbaga, nung time na yun, 1-man team ako. Tapos dumating ako sa point na lahat binenta ko After ng mga face shield? Oo. Kasi gusto ng mga tao nun gusto nila malinis sila sa katawan So doon ako nag-focus. Lumakas yun? Lumakas. Kasi nakakuha ng first million mo Oo. Pero sabihin lumakas talaga siya. Lumakas siya. Pero ang dami nagbebenta nun Oo. So paano yung naging diskarte mo? Paano ka nakabenta ng ganun kadami? Bumaba sa marketplace yun before Kasi nanood ako Narcos before Ewan mo pag Narcos. Pandemic, sobrang na-addict ako sa Narcos. Twice ko siyang pinanood. Pero syempre, hindi tayo nagbebenta ng mga pinagbabawal. So, gano'n mo tinulak yung item? Parang gano'n? Gano'n ko siya tinulak. Yung item. Naggumawa ako ng mga distributors. Pero hindi ka naman kumuha ng aeroplano, no? So, nag-create ako ng mga distributors ko nationwide. Talaga? Dumating sa point na nagsiship ako ng container. Talaga? Galing! Para akong Adik na adik ako magtrabaho Ganun ako. Alas di ka na matulog. Hindi na ako makatulog. Parang buong utak mo doon na lang nakapod. Kasi noong time kasi na yun, ang transaction nun, hindi naman bangko-bangko Ano talaga? Pera. Talaga. Bundle-bundle talaga. Kasi hirap magbangko nun di ba? Oo. Doon ako nagsimula. Tapos, syempre, may hype lang. May downside din. Ganun. So, nangyari naman kasi noon, naisipan ko naman kasi Buti hindi ka nag-overstock? Hindi naman bro. Kumbaga nangyari... So, may natira? May natira. Pero nangyari kasi naman... Kasi kasama sa negosyo nun, no? Oo. Ang ginawa ko naman sa mga konting na stock, binandle ko siya. Like for example, 5+1. Ganun. O kaya... Sino nag-a-advise sa'yo? Wala bro Kasi ilang taong ka pa lang nun Di ba? Wala Parang... Ilang taong ka nun?
Mga 25. 26, ganun. So, nakuha mo yung first million mo nun? Oo. Sa pagbebenta ng face shield, face mask, alcohol ba? Oo. So, after nun, anong next? Next nun, bro, nag-real estate naman ako. Patay na yung patay na yung mga Sabay. face. Sabay. Kumbaga parang sabi ko, okay, hype ko na to. Parang nasa skills ko magbenta eh. Hindi kaya marunong din ako sa ibang bagay. So, pinasok ko, bro, real estate. So, nakabenta ko ng lupa. Talaga? Nakabenta ka rin ng lupa? Oo, yun. Doon ako na... So, masasabi mo ba, bro, pinaka-importanting skills na pwede nating matutunan is magbebenta? Yun talaga. Yun talaga, no? Yun talaga. Tsaka ako kasi nung bro, nung college pa lang ako, pinapa-feel ko ng sarili ko na kung anong dream ko, dream life hindi yung dream job. Dream job yung maging piloto. Pero ano kayong feeling na maging gantong kalaki yung pera, Tapos pinapangarap. Pumapasok sa isip mo yun, paano kayo maging CEO, gano'n? Oo, gano'n. Kasi kapag lahat ng bagay, bro, ititrain natin sa mind natin eh. Kasi kapag na-train mo na yung mind mo, susunod na yung body mo. So, doon ko siya in-execute. Ang pinakamahirap sa lahat na hindi kaya ng iba, na nahihirapan sila, execution. Lahat ng tao kaya ng execution. Execute mo yung first business mo. Lahat naman kaya natin magkaroon ng idea eh. Kaya natin mag-create ng ideas. Tsaka lahat naman ng tao nangangarap yumaman Oo. Pero natatakot sila. Paano nila i-execute? Kasi ako, bro, katulad ikaw hindi ka natakot nun? Hindi. Kasi bata pa ako eh. Ayun. Ayun yung gusto kong ipunto din. Oo. Siguro hindi yung perks o hindi yung lamang ng mga nag-start ng bata. Lahat parang kumbaga sa boxing, puro job ng job. Job ng job, diba? Actually, may nagturo sa akin na Chinese, na sabi niya, sa 10 pagtatry mo, meron dyan na 7 na mag-fail ka. Akala kasi ng iba sa akin, lahat na pinasok ko, naging successful. Hindi, bro. Sa 7 na errors ko, 8, 9, 10, yun yung nag-pay ng mistakes ko. Ganda nun. Yun yung bumawi sa akin. So, madalas kasi pinagkakwentuhan na lang kung ano na yung ngayon eh. Oo. Kala nila, hindi kasi siguro si Boss Horeb, parang may golden hands na lahat ng hinawakan, pumapaldo. So, hindi din. Marami ding mga maling decision. Number 1 kasi dyan, eto bro, ang natutunan ko sa business, ang una susupport sa'yo, hindi mo kakilala. Second na maninira sa'yo, either kaibigan daw or relatives mo daw. Baliktad. Hindi yung unang susuport sa yung kakilala mo. Ano lang, case-to-case basis. Pero kung talagang mahal ka talaga nila, susuporta ka nila. Pero based sa experience mo, ganun talaga. Oo. Actually, nung tinayo ko to, 7 days tong, di nga break even bro eh. Puro talo ko dito. Wala naman susuporta sila talaga na parang, kundi sarili mo lang. Hindi lang, balikan ko yung kwento sure. Tutuwa ako sa kwento mo eh. So, after pandemic na mga essentials, sinabay mo yung pagbibenta ng lupa. Oo. So, after nun, ano yung naging next move mo? Next move ko kasi noon, parang sabi ko, binibilas na ako ni God. Sabi ko, since yung mother ko kasi is a counselor before sa town namin, why not naman na tumulong na rin ako? Or sabi ko nga, mas makakatulong ako kapag nag-run ako ng counselor. Akala ko panalo ko. Oo. Siyempre, lahat naman ng mga Tumakbo. Yun yung gusto eh. Bro, ang pinakamasakit sa akin, natalo ko. Pandulo pa ako. Pandulo pa? Oo. Kumbaga, hindi naman dulong-dulo, pero alam mo yung ang sakit pala. Tsaka naalala ko yung pinsan ko na si Johnny. Kasi tinatanong kita kamusta ba si Horeb? Sabi niya, okay yan. Sabi niya, tumakbo yan. Nakwento niya, medyo nabigay siya background. Tsaka yan, pag may ginagawa, parang 100% daw. So, katulad ng tumakbo ka, binigay ko talaga lahat. Alam niya, binigay mo lahat. Talagang sa Facebook lahat daw. So, nung natalo ka, masakit yun. Sobrang sakit. Bro, ang pinakamasaklap nun, meron naalala ko nun, nung tumakbo ako. Kasi hindi ako yung tatakbo lang, hingi ako ng suporta ng pera sa ibang tao. Kung may mga friends ka, magbibigay, thankful ako doon. Hindi ko hiningi yung parang, uy, tulungan niyo ako. Kumbaga sabi ko, pinasok ko to, gagastusan ko to. Oo. Bro, gumastos ako. So, sa'yo, bulsa mo? Bulsa ko. Bro, natira na lang sa akin last 5,000. Talaga? So, kumita ka ng million, umokay yung cash flow mo, yung pera mo, tumakbo ka, naubos ka. Ubus. 5,000 na lang? Oo, 5,000. So, ano pakiramdam nun? Umiyak ka ba nun? O sobrang sakit? Di ka Bro, ito nga, paano ka naka-move on pala? Bro, anniversary nga ngayon, di ba? Sabi ko kasi, parang madami nangyari pa eh. Pero ayoko nang, parang mas lalalim kasi. Pero ang nangyari kasi nun, bro, is, syempre, nangangamay ako nun. Tropa yan eh. Tulungan natin yan. In-expect ko na yung ganung bagay. Ayun yung nasa isip ko nun. Tapos, pagkita ko bro, talo. Lagapak talaga. Pero nangyari sa akin nun, dito ko na sinabi sa sarili ko na, normal naman umiyak ako. Hindi naman porket talaki tayo, di tayo. Nalungkot ako na malala. 5 days or 3 days ako nagmukmuk na parang sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin sa sarili ko pa
Doon ko tinrain yung sarili ko, our mind must be strong over our emotions. Kasi kapag strong ang mind mo, kahit na pinapalambot ka ng heart mo na hindi, kawawa ka, kaya niya i-control yun. Doon ako nagsimula. Bro, sinasara ko yung warehouse ko. Noong time na yun. May 15, sinasara ko yung warehouse ko, umiyak ako sa fiancé ko. Warehouse pa nang? Mga essentials. After mo matalo ng... Oo, kasi nga, madaming paninira, madaming ganyan. Sinarado ko na lang para tapos na. Hindi na ako nakakabayad ng renta. Lagap ako nun, bro. Yung bagsak talaga. Bagsak talaga. Tapos, May 15, sabi ko sa sarili ko, kailangan bumounce back. Ano yan? Sino nagka-feed sa inyo na kailangan bumounce back? Sarili mo lang Sarili ko. Tsaka syempre, pray ako, sabi ko, ano ba yung next move ko sa sarili ko? Dumating na ako sa lahat ng pandadrama, ginawa ko na. Pero sabi ko nga, hindi ako pwedeng nandito ako sa ground. Kasi, syempre, mga tao, sabihin nila, kawawa na yan eh. Ganyan na. Hindi ko na pinafeel sa sarili ko yun. Tsaka ang hirap nun Alam mo, gusto maging piloto, hindi nangyari. Hindi nangyari. Medyo bumabangon ka. Oo, nagapak. Paano ka nakabangon ulit? Bro, ang ginawa ko, yung mga sinasabi na ibang tao sa akin, mga masasakit na salita, hindi ko sila pinatulan. Yun yung ginawa kong stepping stone para, kung ano yung meron sa akin ngayon. Pinapost ako sa social media. Talaga? Mga masasakit na salita. For me, the greatest revenge is being successful. Yun na lang eh. Kumbaga, hindi ko na makailangan, ito yung narating ko, hindi ko na ina-announce yun eh. Kumbaga, ang point ko lang, yung mga sinasabi sa akin dati, hindi ko naman kailangan silang patulan. So, naging motivation mo rin yun? Motivation ko yun. So, nangyari, anniversary namin ng fiancé ko nun, punta kami Soler. Kasi may kaibigan kasi ako nun na parang gusto niyang pabenta yung mga wines ng stepdad niya. Namatay na kasi stepdad niya. So yung mga wines na yun, collection yun ng stepdad niya? Namatay yung dad niya. Ang problema, gusto niya gawing pera. Na hindi niya alam paano ibebenta? Oo, kanina ibebenta. So ikaw yung nilapitan niya since alam niya magaling ka magbenta? Magaling ako mag-market eh. Tapos pumunta ka sa Soler. Punta ako sa Soler. Dala mo yung wine? Hindi pa muna. Nagpanggap muna ako na rich kid ako. Nakadong silip pa ako doon. Okay. Tapos, tinignan ko yung presyo ng mga Petrus doon. Bro, mamahal talaga. Akala nila, ang pinakamasaklap doon, akala nila, bibili ako. Oo. Munti ka na ma-swipe yung dulo ng bottle. O di kung nakaskasan yun. O di... Kukunin mo na yun. Oo. Wala na mangyayari sa akin. So, yun, doon ako sabi ko, no. Papacheck ko lang yung bottles ko, ganyan. Doon sila nagulat, yung mga iba kang pambote, sobrang mamahal. Mas mahal pa sa binibenta nila? Mahal pa sa binibenta nila. Or yung iba doon ka-level, pero limited lang stocks. Tapos, doon ko na nakuha yung mga big fish na mga clients. So, medyo nagkaroon ko ulit ng hope, ng pag-asa na okay. Kasi ang pinakamalala kasi nung bro, binigyan lang ako ng 15 days nung kaibigan ko. Pag hindi ko nabenta, balik ko sa kanya. 15 days? 15 days! Hirap na Oo, parang lang noon. May taning ka, May taning ka lang. So, tinrabaho mo agad yun? Bro, ang pinakamahirap pa kasi sa wine, hindi siya katulad ng mga ibang bote, ng mga whiskey, na pwede siyang may store sa mga temperature. Ang mga wine kasi na mamahalit, may certain temperature lang yan. Inaral ko lahat yan. Pati nga yung pronunciation, hindi ko pa alam nun eh. Tapos after nun, nakabenta. Nag-hire ako ng executive chef. Anong pakiramdam nung unang benta mo ng ganong kalaking halaga? Sa bakit hindi na siguro bago sa'yo kasi nagbabal ka pero before nung una kasi nun, akala ko scam lang. Papatawag ka daw. Yun yung akala ko ganun lang. Pero hindi ko alam na magbabayaran na. So pinatawag ka sa office, ganun? Oo. Office nung bebentahan mo? Oo. So parang may nag-middleman? Meron nag-middleman, pero yun yung sumili niya. Parang kumbaga pinagkakatiwala niya ng mga bumibili. So humarap ka dun? Humarap ako dun. Sa mga marurunong sa wine? Oo. Pero ako, nagpamarunong lang. Tapos? Nangyari dun, syempre, kailangan makabente. Nangyari dun ako yun yung first... Pero okay yung kita nun? Oo bro, laki. Parang gusto niya lang i-out yun, di ba? Oo, paldo talaga ako dun. Nangyari doon, nakaipon ako. Kasi nung time kasi na yun, pinag-isipan ko kasi. Paano yun? Pinabenta niya sa'yo hanggang maubos lang yung stocks nila? Oo, pero kasi bro, ang dami niyang bote. 15. So mayaman yun? Big time talaga yun? Mayaman stepdad niya. Stepdad niya, yaman. Pero siya mayaman din. Ano problema? Nalulukas sa casino eh. Okay. Hirap naman kasi kanina. Pero yun yung, syempre... Naubos niyo yun? Naubos yun. Pero hindi niya alam kung kanino ko binibenta. Oo. Parang nagugulat siya. Bro, saan mo nabenta? Syempre, ako naman, bilang negosyante, hindi mo tuturo kanino... Pero marami talagang, kino-collect ba nila yan? O iniinom talaga? Meron kasi mga wine collector, meron naman ding wala na magawa sa pera, binibili na iniinom talaga nila. So, mga kilala to? Oo, kilala yan. Mga politician at saka matitinding negosyante. So, syempre, nakadagdag na naman yun sa confidence mo na, sabi ko, kaya mong humarap sa ganito. So, after nun, paano? Paano na naisip mo na to?
Actually, sabay yan eh. Kasi kailangan ko ng puhunan pandagdag. Kasi bro, nung kinita ko doon... Mahilig ka ba sa magluto o ano? Mahilig ako kumain. Kumain? Pero nakapagluto din ako. Pero yung mga simple lang. Ang ginawa ko kasi bro, nung binibuild ko kasi to, gusto kong... Di ko masusustain yung funds. Kasi pagtatayo ng restaurant, hindi talaga madali. Sobrang bigat. No? Sobrang bigat. Bro, willing akong i-give up yung sasakyan ko. First car ko. Ayun naman, pinaghirapan ko din yun dahil kinita ko sa So magkano investment mo dito? Unang branch? Million eh. Million, di ba? Ayoko na sabihin, pero million. Pero malaki din. Pero naubos ka ron? Ubos ako doon. So all in ka na? All in na naman ako doon. Thankful din ako sa mother ko dahil pinautang ko ng mga... Kasi nga, gusto ko ibenta yung pick-up ko. Ayaw niyang ipa-out kasi nga nanghihinayang siya. Kasi nga, kakakuha ko lang, wala pang 1 year eh. Kasi kinash ko kasi yun. Na nangyari nun, nung mga papaldo pa ako nun. Ang problema naman nga, kinapos ako. Kasi naman, thankful ako dun sa bangko de mama ko dahil pinautang ako ng yung kakulangan ko. Tapos, ang pinakamalala... So, ito sugal na naman to? Sugal na. Nung ginagawa mo to? Sino nag-formulate yung process ng menu, ng branding? Tulong yan ng family din. Tinulungan na nila kasi akala nila nung una, magtatayo lang ako maliit eh. Na hindi nila na-expect yung vision ko. Kasi nalala ko nun bro, tinayo ko to August 27. Ano yun? Same year ba natalo ka sa... Same year? Same year. So, ang dami nangyari nung taon na yun. May noong 2022. Sobrang remarkable tsaka sobrang memorable sa yun. May ako natalo. August, natayo ko to. December, nagtayo ako ng Tagaytay. Ganun kabilis? Ganun kabilis. Paano kung di nag-workout to? Hindi ko naisip yung what if eh. Kasi pag inisip mo kasing what if mag-fail yung mo. Pero pag inisip mo yung what if magbo-boom ka. Kasi nalala ko nun bro, nung unang tinayo ko to, birthday ko kasi August 30 eh. 29, birthday naman nung fiancé ko noon. Dito nag-celebrate yung mga friends. Ito yung pinaka-nakatawang part. Ang dami nila. Akala ko magbabayad siya, pero binibiro alam niya na to. Shoutout mo. Shoutout mo. Ang dami nila. Ang dami nila. Bro, hindi nagbayad. Pero ano na yan eh, nakatawaan na lang. Funny story lang. Kaka-open mo lang nun? Kaka-open ko lang nun. Paluwal na naman ako. Pero nung in-open mo ba to, ano una mo ginawa? Gumawa ba ng Facebook, Instagram? Oo, yun talaga. Marketing. Una. So hindi ka nag-start sa itong Route 95, naging online muna, hindi? Walang ganun? Wala. So nag-restaurant agad? Restaurant agad. So paano mo minarket to? Paano mo in-advertise? Nag-advertise ako bro in a way na, syempre, hindi ko pa alam yung paano i-market talaga ang restaurant eh. Kasi pag open ito, for sure, may kumain ba agad? Wala masyado. First day ko dito, saktuhan lang eh. Parang curious lang yung mga tao. Curious lang. Hanggang dumating sa point bro na vinlog ko yung sarili kong business. Doon ko na na-realize na marketing equals to sales. Oo. Sales equals to operation. Kailangan magkakabanggayan eh. Hindi pwede na magaling ka sa marketing, bagsak ka naman sa operations. Dapat sabayan. Ang nangyari nun bro, vinlog ko to, nag-boom. Punta yung mga tao. Hanggang dumating na sa point na marami ding vlogger na pumunta. Doon na nagsimula yung ano. Sa era natin ngayon, sobrang halaga ng social media sa business. Sobra. Kasi parang ang social media ngayon parang ano na siya eh. Parang siya yung old school na TV commercial eh. Parang gano'n eh. Parang lahat libre naman dyan. Either ibuboost mo na lang or ano. Doon siya, yun yung nakita ko. Tsaka lahat ng tao kasi nakayuko eh. Oo, totoo no? Oo, lagi nasa cellphone. So yung mga may business dyan na walang social media, so parang patay yung negosyo nila, no? Talaga. So kailangan gumawa talaga sila ng kung paano i-market, paano i-advertise. Kasi and lahat, sabi mo nga, libre na ngayon eh. Kasi ganito yan bro, like for example, may binibenta kang magandang damit or shoes. Kung hindi mo naman siya minamarket, ano malalaman ng ibang tao? Ganun lang siya eh. Yun yung secret lang ng ng isa sa business. Kailangan marunong ka mag-market at alam mo din kung ano yung target market mo. Lahat siyang pinag-aralan mo? Pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan mo yan. Pero sobrang importante talaga. Importante yan. Kahit na totoo yun eh. Kahit ikaw na yung pinakamasarap na resto. Di ba totoo naman eh? Totoo. Dito sa food industry, competition sobrang taas. Competition, sobra. Sobrang taas, di ba? Kasi totoo naman, yung minsan, hindi ka sure eh. Kahit ikaw yung may pinakamasarap na menu, walang assurance yun na bebenta yung restaurant mo. Okay lang, cut natin, papasukin mo sila. Naging curious yung mga tao in a way na parang unlimited tsaka a la carte. So, tapi natin, wala namang masama. Parang ganun. Di nila in-expect bro na ang laki na serving. Nagkakatawaan nga eh. Dati sa iba daw kasi nagre-reklamo sila dahil maliit yung serving. Dito, nagre-reklamo sila kasi malaki. Na good for sharing pala. So, yun yung pinaka namin. Tsaka quality ng meats talaga. So, after nun, bumenta ka na ng bumenta nun? Dumami na tao? Oo bro. So, nung isang buwan, kumita ka na? Kumita na. So, masaya ka na ulit? Parang ganito, first month ko, hindi masyado. 2, 3.
Yun na, 2, 3, 4. Hindi, kung hindi ka, okay, yun. Tapos, paano mo naisip na, okay, mag-branch na ako? Kasi ilang months lang pagitan Ganito kasi niyan, bro. Di ba, pasahe mo, August ba nag-open to? Oo. August, tapos... August 27. So parang... September, October, kailan ka next? December 7. December 7, nag-branch out ka na. Nag-opening na ako nun. Open ka na nun? Oo, Tagaytay. Anong nangyari nun, bro, ganito? Birthday ko kasi ng August 30. So, nandito rin yung, ano ko dun, yung fiancé ko. Sabay kasi, magkasunod lang kami ng birthday eh. Oo. Tinanong nila ako ng mga staff dito, Sir, ano po birthday wish nyo? Sabi ko, birthday wish ko, gagawin ko next year, meron na tayong 5 branches. So sabi ko nga, hindi ko pwedeng sinabi ko lang siya. Seryoso ka dun? Seryoso ko dun. Pero, bro, kung titignan mo yun ng natural, malabo kami mangyari dun. Parang talagang wish mo lang talaga yun, diba? Wish lang yun. Pero ako, sa isip mo, gagawin mo? Gagawin ko yun. Pero hindi ko alam paano mangyayari. Doon ko na tinutukan na mga bagay-bagay. So, importante din minsan sinasabi mo, no? Oo. Yun yung... Dinedeclare mo, sinasabi mo. Tsaka dapat, once na nakaready yung mind mo, nakaready rin yung katawan mo na gagawin mo. Hindi pa pwede yun na sinabi mo lang, tapos wala kang gagawin. Hindi mo actionan. So, nangyari nun, bro. So, syempre, kumita na ako dito. Ano na kayo next move? Naghanap ako doon sa Tagaytay. Yun, doon ko nalagay. Nasa tabing kalsada lang din kami. Dati naman yung coffee shop nung girlfriend ko. Syempre, bagong puhunan na naman yun. So, lahat yun. Bro, malaki yun. 3 floors yun. Ito, anong size nito? 80 lang to. 80? Yun, nasa 250. 250? 250 to 300. Malaki yun. So, halos times 3. Kasi meron kami dong dirty kitchen sa baba. Meron kaming first floor. May second floor pa kami. So, parang 3 floor siya. Pero naging okay siya nun? Bro, hindi din. December. In-expect ko, papaldo na ako noon. Nag-break even lang kasi hindi pa kilala sa South. Kasi isipin mo, bro, galing ako ng Bulacan, sinagad ko ng dulon-dulo na South. Alam mo yung feeling na nagta-traffic, tapos hindi ka kinakainan? Oo. Kasi nasanay naman ako dito na hindi ko na ito iniintindi eh. Itong branch na to eh. Doon na panibagong laban na naman. Tapos sabi ko, sa sarili ko, naniniwala ako na mas malakas pa to kaysa sa main branch ko. Bro, nangyari yun. Talaga? December, January, February, March, April. Bro, 4 months tinis ko yan. Puro break even. Yung iba, puro paluwal pa ako. Paano nakakuha ng sales? Paano lumakas? Siguro yun yung tulungan namin nung fiancé ko. Magaling siya sa marketing, bro eh. So, tinutukan mo yun? Tinutukan ko yun. Kumbaga siya ganito, siya yung sa marketing, kumbaga may ideas ako, siya yung nag-execute. Kumbaga vlogger din siya ng route, pero di alam ng tao na siya din yun. Sobrang importante ng partner mo. Partner mo talaga. Hindi pa pwede kasi, sabi nga, madali maghanap ng bato, pero manghirap maghanap ng diamond. Shoutout pala. Yeah. So parang point ko lang, bro, madali lang maghanap eh. Pero yung tutulong sa'yo, through thick and thin. Bro, siya rin yung natalo ako sa election. Siya rin yung kasama mo nun? Siya rin yung kasama ko nung nag-close ako ng mga warehouse ko nun. Buti, tiniis mo yung 4 na buwan, buti hindi mo siya naisip na isara. Kasi bro, naniniwala ako dun sa mga sa mangyayari sa akin. Kasi goal ko nga is 5 branches. Oo. Bro, question lang nakakabilib lang. Saan mo inuhugot yung yung pagiging positive mo? Siguro sa dami na nangyari sa buhay din. Kasi parang nakikita ko sa'yo, sobrang positive ng tingin mo sa lahat. Parang lahat to mag-workout. Kasi parang, syempre, number 1, yung tiwala kay God. Number 2, tinarin mo na yung mind mo eh. So dapat itrain mo yung body mo din para gawin yun. Karamihan kasi sa tao, di ko nila lahat, natatakot sila umalis sa comfort zone nila. Based on my experience nga, sa pagpipiloto ko nun, sabi ko, dapat i-pursue ko to. Yung problema nga, kailangan mag-step up. So, yung pagbi-business, kumbaga, hirap ako dun sa ganong aspect. Pero, yun, dun ko siya pinaikot. So, yung positive ako dun sa ganong bagay. So, nung nag-struggle ka dun sa second branch mo, ng 4 na buwan, naisip mo pa rin ba mag-branch out nun o hindi na? Ang point ko, bro, hindi ako mag-branch out at hindi ako magpapa-franchise kung nag-struggle pa yung second branch ko. So, nung kumita, tuwan-tuwa ka nun? Kumita. Nung nagiging Actually, December, January, February, March, April ako pumutok talaga dun eh. Kailan nag-open yung Philippine Arena? May. Ang bilis, no? Talaga? Kumbaga ganito, bro, naniniwala ako na magbo-boom yun. At marami din nagsasabi na, ba't yun dyan nilagay sa gitang bukid? Ako kasi, bro, malakas yung gut feel ko eh, kung saan ko ilalagay yung branch. Ano yung process mo dun sa pagpili ng location? Number 1, syempre, dapat visible. Number 2, dapat yung parking. So, kino-consider mo lagi dapat may parking? Malaki nga yung building mo, wala namang parking. Paano sila kakain? Yun yung pinaka tinututukan ko. Kung, like for example, stand alone yung tatayo, tapos may ready na, may building na.
tapos yung parking lang tatatlo. Kahit na nasa gitna ng kalsada siya, bro. Kasi mahirap doon na, parang isipin ko na lang din, ang target market ko lang doon, yung 3 cars. Oo, tama. Katulad ng pinapatayo ko ngayon, ang parking ko dyan, nasa 50. Talaga? Yung itong magiging flagship mo? Ganun sobrang laki. Malaki siya. Ano yung size niya? 1,350. 1,350. So, nag-start ka sa 84 square. Nakakatuwa, no? Oo, ganun, bro. So, ngayon, pag binabalikan mo lahat yun? Pag binabalikan ko lahat ng nangyari sa akin, sabi ko, parang siya panaginip lang. Pero, bakit nga daw nag-expand ng ganun kabilis yung route is, iniikot ko yung funds. Nagtataka sila, ba't wala pa daw ako sariling bahay? Yan yung tanong sa akin eh. Kala ko ba mayaman ka na? Ba't wala ka pang bahay? For me, house is a liability. Unless, ipaparent out mo. Unless, mag-generate siya ng pera. Ganun siya tinitignan. Nandun ako sa long-term goal, meron akong short-term goal para mag-accumulate na mabilis yung pera. Totoo lang susundan ko lang yung sinabi mo sa bahay. Marami kasing natatrap dun eh. Kuwari kumita ka, okay, business ako. Ang mindset kasi ng mga Filipino, lalo sa mga bago nagnenegosyo. Una ko bahay para maging safe na ako. Natatali sila, natatrap sila sa pwede pang expansion na pwede mangyari sa negosyo nila. Kasi lahat ng kinikita, nadidrain dun sa pagkapatayo ng bahay. Ako, ang ginawa ko kasi bro, meron akong 3 branches. Siyempre, kailangan ng logistics. Hindi pa pwede na, may pick up ako, pero hindi pa pwede puro pick up lang. Pang di-deliver ko. Siyempre, nung kumikita na yung 3, nag-create ako ng commissary at bumili ako ng 2 trucks. Ito bro, nung kumikita ka na, ano yung pinakamalaking purchase na nabili mo o nagawa mo na masaya ka? Dream car ko, Mustang. Ginamit ko yung Mustang. Hindi pang flex-flex or pang geng-geng lang sa kalsada. Pang geng-geng. Hindi. Kasi, ang point ko lang doon, bro, hindi ko pa nabibili yung Mustang. Naghanap na kagad ako ng group. Naghanap ka na ng group? Kung saan ko siya pwedeng i-network. Kasi hindi ko pa pwede na binili ko yun, tapos patutulugin ko lang. Okay. So, ang ginawa ko kagad doon, nag-create kagad ako ng, naghanap kagad ako sa Facebook, sa TikTok, yung mga car clubs na ganun. Doon ko na, shoutout pala sa CCM. Doon ko na. Nakikita ko nga sa Facebook mo, sa mga stories mo, talagang sobrang active nung club, no? Kumbaga kasi mga titos of naisip ko na tuloy Hindi, joke. Mga titos baka naman sa wife ko Hindi, joke lang. Binili mo siya, hindi para pang flex na okay. Kasi gano'n kasi yung parang connotation minsan, no? Bibili ko nito para makita ng mga kaibigan ko na successful na ako. So hindi gano'n yun. Hindi bro, tsaka binili ko yun. Alam ko kung saan ko pagkukunan yung pera. Alam ko dapat pag binili ko yun, hindi ako mahihirapan. Hindi ka mapipilay. Hindi ako mapipilay. Ginawa ko doon, yung pa-funds ko doon, yung kinikita ko dito. At least secure pa ako sa Tagaytay, meron pa akong ganito. Pero masaya ka sa nagawa mo na yan, sa decision mo na yan. Tas after nun bro. Dahil alam ko magbibigay siya ng network sa akin. Then after nun, pagkabili ko ng Mustang, nagkaroon na ako ng Paranaque, nagkaroon pa ako ng... Dahil dun sa Mustang na yun? Oo. Kasi nakikita ng mga tao na naging successful yung may-ari, parang ganyan. And marami ring network na business opportunities ang may papasok sa'yo. So, ang dami mo nakilala dyan sa... dami. Dahil dyan sa sasakyan na yan, sa dream car mo. Pero ngayon, meron pa akong, sabi nga, hindi pala matatapos meron pa akong... ano yung next palagay mo? GT3 RS. Ano yun? Porsche. Yun yung pinaka... Lula mo pares tayo. Isa yan sa mga parang iniisip ko, sarap mag-drive ng Porsche, kahit tumanda ka na, di ba? Pero alam mo ba, ano lang to based to sa mga kaibigan ko naka-Ferrari. Saka naka-Porsche ngayon. Stepping stone nila yung Mustang. Talaga? Kasi nga, may hirapan sila. Kumari, may dream car, tapos tatalong ka lang gano'n. Mahirap Kailangan mo muna may stepping stone. Ibenta ko na yung mga sasakyan ko below Mustang buwan. Kumbaga, nangyayari kasi dun bro, pag car clubs, syempre yung mga titos of Manila na yan. Mga batak na sa business so, marami ka nakilala dyan? Madami. Tsaka sila mismo yung mga head ng mga... Nakausap mo rin sila? Hindi lang, yung usapan nyo ba, hindi lang puro sasakyan? Bro, karamihan dun, after ng run, palitan ng calling card. Tsaka sa amin kasi, shoutout kay Boss Charlie, siya kasi yung pinaka-head ng... Sali mo nga ako dyan. Kasi kami, like for example, merong mag-run kami, kakain kami doon. Mga around 80 people yon. Ang mangyayari kasi doon is magpapakilala kayo sa isa, ano yung dinadrive mo sa sasakyan, ano yung business mo. So parang magkakilalan kayo in terms of business tsaka sa personal na buhay, parang gano'n. So gano'ng kahalaga yung yung network? Yun yung importante
Like for example, ayun, sa first franchise ko, na-meet ko din siya dahil doon sa ibang group naman namin. After nun, nabuksan yung ibang business opportunities naman. So yung unang naging franchisee mo, hindi ka mag-anak? Hindi ka mag-anak yan. So dahil dun sa lumalabas ka, sumasali ka sa mga grupo, may mga namimit ka na tao. Oo, ganun. So yung opportunity na nabibigay nun, malaki. Dami kasing naibibigay yan in a way na, like for example, dun ko natutunan naman na magsuportahan. Like for example, may tinatayong business yung isang kaibigan. Kahit hindi ko kailangan ng ganito, supportan ko siya. So totoo yung sinasabi nila na yung network mo, yun yung net worth mo? Oo, totoo yun. Nung dati, nung hindi pa ako nagne-network sa ibang tao, masasabi kong ang layo ng difference ngayon na madami na akong kakilala. Na hindi lang kakilala in terms of parang nagagamitan. Kasi pangit naman yung ganun. Pero parang palitan siya eh. Kailangan niya ako, kailangan ko din siya. Parang ganun lang din. Parang it's a two-way naman siya eh. Give and take. Parang ganun. Tsaka siguro na-open up ka sa mga ibang ideas pa. Oo, bro. Siyempre, yung mga sabi mo nga kanina, nabanggit mo din na yung mga kausap mo doon, medyo bata ka pa eh. So mga doble ng age mo siguro yung iba. More than pa. So yung knowledge, yung wisdom nila, ibang level na yun kaysa kausap mo yung same age mo. Kasi iba magsalita yung mga mas may edad sa'yo eh. Mga OG, no? Mga OG. Kumbaga alam na nilang galawan eh. So since, ayun nga, aga mo nag-start, at what age are you planning to retire? Actually, hindi ko maisip yung retirement eh. Kasi kung ako tatanungin mo kung ano yung pinaka-ultimate dream ko, bro, nagpagawa na ako ng blueprint ng Route 95 Diner Hotel. 95 Hotel, sorry. 95. Blueprint na yan? Oo, pagawa na ako. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, kung mangyayari siya, definitely, malabo-labo pa. Na in a way na, kasi kailangan ko malaking investment. Pero maraming nag-pitch. Pero gusto ko kasi pag nagpatayo ako, talagang gusto ko boom na talaga. So yun yung isa sa ultimate goal ko, matayo siya. Second is yung madala ko yung route sa international. Sabi nga nila, nangarap ka na lang, taasan mo na. Grabe bro, nakakatuwa. Nakakatuwa ka, sobrang positive mo. Sobrang taas ng mga... Siguro ayun yung dapat magkaroon yung lahat ng startups. Yung pag-asa, yung vision, yung goal, yung dream. Kailangan yun eh, no? Kasi pag wala ka ng lahat na yun, hindi ka makakilos, di mo alam saan ka pupunta, wala kang direction. So ano na lang yung ma-advise mo siguro sa mga sa mga young entrep, sa mga nag-start pa lang magnegosyo or sa mga nagpaplano pa lang pasukin tong mundo na to? Medyo lang tong sasabihin ko. Marami kasi nagbibigay ng free advice eh. Sa TikTok lalo. Ang daming coach eh. Daming financial coach, no? Ang dami. Pero kasi kanya-kanya kasing aspect, may kanya-kanyang goal kung saan mo siya titirahin. Ang pinaka-importante dyan, huwag ka matakot mag-start. Pag yung first step na yun, like for example, gusto mo magtayo ng clothing line, unahin mo muna kung sino yung target market mo. Dapat meron ka na agad ng mga social media naka-ready na. Tsaka sundan mo ng marketing. Ang karamihan kasi sa mga nagtuturo, sobrang aggressive eh. Di naman sa binabash na. Di natin sila binabash. Ang gusto ko lang matutunan ng mga tao is yung first step. Pero madalas, sorry natatawa lang ako na-imagine ko lang eh. Bago kayo makinig siguro, isipin nyo kung yung nag-a-advise o mismo nagne-negosyo. Totoo. Dami kasing daling mag-advise sa TikTok eh. Sobra. Diba? Kaya din namin ginawa tong negosyo actually. Para at least makakwentuhan yung mga totoong nagne-negosyo na yung hindi lang to puro pataas lang, dire-diretso pataas. So yung mga totoong story ng mga business people. Tsaka yun, mabibigyan ring advice is, katulad ng sinabi ko nga kanina, given yung mag-fail ka talaga. Sa 10 tag-try mo, 7 or 6, mag-fail ka dyan. Doon sa mga susunod, yun nga, mag-pay for your mistakes. Dalawa kasing types of people eh. Isang risk taker and risk avoiders. Hindi ka pa pwedeng risk avoider ka lang eh. Dapat, kapag nag-take ka ng risk, alam mo din, calculated mo yung mga bagay na ginagawa mo rin. And, siguro ito yung pinaka-final word na sasabihin ko. Huwag mong isipin yung what if. What if magpe-fail? What if di ko kakayanin? What if malulugi? Kasi pag inisip mo yung what if, pinaghandaan mo ng what if ng failure mo kaysa sa what if na mag-expand. Thank you bro Bro, salamat sa pag-accept ng invitation namin. Okay lang. So siguro sana ulitin natin to kapag may time ka ulit. Sure. Alam ko sobrang busy mo. So yun lang guys, puntahan nyo yung Facebook page nila, syempre yung Route 95 Diner, nandun naman lahat nakalagay yung branches nyo, no? So for sure meron ng malapit sa inyo. Kasi hindi sila tumitigil sa pag-expand. So yun, thank you bro. Thank you. Salamat. And yun, salamat sa panonood ng Nego Show. Comment down below kung ano yung mga natutunan nyo at kung sino pa yung mga gusto nyo mga businessman na ma-feature dito sa segment na to. So yun lang, ingat, God bless, peace out.